Jose TV Production. Your only island TV channel. Kasama po natin sa araw na ito, actually matagal ko na siyang kilala. Magkakahalataan tayo ng edad mamaya. Kilala ho siya, basta taga Isabela ka, kilala mo siya. Si Sir Fermin Sanchez, o mas kilala sa Ting Tong. Ayan, mamaya tatanungin ko bakit naging Ting Tong. Ayan, hello sir. Hello ma'am. Buenos dias. Buenos dias. So, ayun, Sir Ting Tong, no, we see you everywhere. Tulad nga ng introduction ko kanina, talagang kilala ka bilang masayahin, kilala ka bilang matulungin, kasama ka ng isang grupo na talagang rumeresponde, kilala kang kumakanta. I tried to sing this song, kung naalala niyo pa to. Let's take a walk together, be the ocean shore, hand in hand, you and I. So, talagang masasabi mong panghuhugutan ng inspirasyon. Anyway, yun yung pagkukwentuhan natin sa araw na ito. Gusto naming alamin ano yung buhay mo, di ba? Station natin AM sa Military DXOS. Okay. Diyan sa Tabog. Doon ako nagsimula. Nagsimula. Ng career mo sa radyo. Sabi ko, eto na ang gusto ko. Kasi doon ka nagsimula, talaga nakikinig ka lang, di ba? Ay, pag-uusapan natin yan, no? Mamaya habang aalamin natin kung paano niya natagpuan yung kanyang talagang career na hanggang ngayon ay nandoon po siya. Diyan sa pagbabalik po ng Bida sa Bella. Buenos dias, Isabela City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabungahong adlaw, Basilan. Para sa iba, ang bawat araw na lumilipas ay wala namang nagbabago. Pagod at halos wala ng pag-asa kung iyong titingnan. Sa gitna ng mapaglarong katotohanan, paiilan na di nagpatangay sa ito. Di ito bakas sa mukha ng ating panauhin ngayon. Simula bata ang pagiging masaya at ang patuloy na pakikipaglaban sa hamon ng buhay ay maaaring paghugutan ng inspirasyon ng mga taong nasa kanyang paligid.
Tara at samahan niyo po ako sa ating munting kwentuhan dito lamang sa Bida sa Bella. Ayan, nagbabalik tayo dito no sa buhay ni Sir Tingtong. So napasok po kayo sa DXOS. DXOS. Mga anong taon to? 96, 97. Okay. Ganon. Ano kasi yun, military station. Okay. Tapos, yung ano nila, station, parang accessible talaga hanggang sa booth. So, Sino mga nakasama mo sa estasyon na to? Si Sami Said, Okay. si Sir Oyeg, yung sa senior citizen. Kami yan ang makasama noon. Ako ang pinakabata sa kanila nung time. Anong hinahandle mong show? Yung Radio ano ko, show? 12 to 1, parang greetings lang. Wala pa yung... Sandali, paano ka muna na-discover? Paano ka Ganito nakapasok doon? ganito kasi, yung pinsan ko, si Liza Oraning, yung, siya una ang pumasok dyan. Sabi ko, biniro ko lang siya, uy, mag-guest daw ako diha sa ino. Bisaya man. Baliw ba? Nag-guest ako sa programa niya. Dalawa kami. So sabi niya, okay nga. And then, yung station, yung program director namin, sabi niya, ikaw ang maghawak sa programa ko. Kasi busy na ako. Okay. Sabi ko, ha? Mm. Sabi ko sa sarili ko, ito na ba? Oo. Bigyan niya ako ng headset. And then, lagay ng microphone. 1, 2, 3, go! Sabi ko, ano? Nandun na hanggang sa nasanay na ako sa pag-aangkor. Na noon, wala pang cellphone, wala pa yung mga text, yung mga greetings. Yung isang, ano ba? Telepono ba? Telepono, yung telepono, yung dial operator. Dial, yes. No, receive ng mga caller, mga greetings. And then, yung mga letter ng mga greetings from Zamboanga del Sur, umaabot kami. So, isang box, darating yan sa isang araw. My God. Hindi ko na maubos eh. Paano? Ang galing. Kasi, first 30 minutes, news yan. Binabasa ko lang sa newspaper. May nagsusulat sa newspaper. Sa newspaper, no? May, ano pa yung noon mga newspaper. And then, another 30 minutes until 1 o'clock, greetings na. Greetings na. Ang galing. So, doon na ako nag-experience. Tapos, minsan, pumupunta ako sa mga field. May isang kwento ako doon. Reporter na ako noon. Okay. May sunog dyan kasi mayroon pa dyan yung ano ba yung tawag? Yung Delnas noon. Okay. Delnas, parang kainan yun. Tapos may sunog. Sa likod Saan lang. barangay to? Dyan sa market side. Sa market side. Tapos may sunog. Pumasok ako sa tindahan kasi wala yung cellphone. Wala pa kaming yung radio handheld. Gagamitin namin yung telepono. Telepono. Habang nare-report ako, sabi ko, may nasusunog, ganon. Pag lingon ko, nakasara na yung oh my God! Yung tindahan. Tapos? Yung may-ari pala, nakalimutan niya, nandun ako. Nandun ka sa loob. Oh my God! Sabi ko, extra agad ako. Sabi ko, babalik lang ako. Oo. Sigaw ako, ay, taki pa yung adentro. Oh my God! So, buti nakalabas ka. Ano ba yan? Delnas, ito ba yung sa may Barinaga ngayon? Opo. Parang kilala kong may-ari niyan. Kasi marami man yung mga tindahan. Tapos di ba likod niyan, parang hotel or parang inn? Parang ganun ata yun. Basta meron yan dyan. Tapos may ano yun, binibenta ng mga karne. Doon sa may karne ang nag-start. Buti hindi yung Delnas mismo. Hindi yung Delnas. Nakakatawa talaga, sabi ko. Oh my God. Buti hindi ka nagsabi sa radyo, help!
Hindi nagpahalata. Ganun. Oo. Minsan, yung sabi ko So, sikat ka na nun. Kilala ka talaga ng May- mga tao na. Sabi nga nila, hindi ka taga-Basilan kung hindi mo Kilala si Tingtong. Anong naaabot mong mga lugar? Hindi lang Isabela. Sibugay, Manila, Cebu. Ang galing. Pero sa pagkakataon lang yon, kasi may mga assembly yung mga PWD. Kasi before, I am the first president of the organization before Gemma. Oo. Dito sa Basilan. Dito sa Basilan. Nag-start yung organization sa PWD 1981. Yung International Year of the Disabled Person. Yun ang unang-unang mga nag-organize dito. Ang galing. Yung marami na, yung mga assembly, pumupunta ako sa mga assembly. Siyempre, sponsored by the local government. Minsan yung national, kompleto na lahat. Pumupunta. Yung mga time na So, kasama rin talaga kayo sa mga nag-push para sa mga batas. No, sa mga batas. Na-enjoy na natin ngayon. Pero, medyo naging matagal lang yung implementation. Correct. Yung implementation. Kasi, gaya ng mga buti na nga ngayon, meron na talaga tayong mga RAMs. Noon, wala. Required na talaga siya. Required na. Kasi noon kami, nag-aaway na kami, yung mga, especially sa mga barko, sa mga discount, ganon. Kasi wala pa yun noon. So, hindi ba consider na lang na inaaway? Pero ako, hindi. Natatawa nga ako, tricycle driver. Sabi ng kaibigan ko, discount sana. Sabi ko sa kanya, kawawa naman, magbuhat pa siya sa akin. Magbuhat pa siya ng hihingi pa ako ng discount, hindi na. Kawawa naman. So ganun lang. So paano kayo napasok sa DXNO? Kasama siguro kayo sa simula or paano ba? Ang una niyan, nung nagsimula yung DXNO, nasa kabilang station ako sa Wild FM. Pero din naging correspondent ako sa Wild FM noon. And then, medyo nahirapan ako doon kasi sobrang pressured eh. Sabi ko, hindi ko kaya. And then, bumalik ako dito. So, nag-try ako na parang volunteer, 1.5 year, volunteer ako sa DXNO. Nag-iisa lang. Kapasimula pa lang noon. Kasi simula, dalawa pa lang kami ni Slider, si Richard. Tapos minsan ako lang mag-isa ang mag-field. Wala pa yung ibang Pero okay, I enjoy. Masaya na yung Kasi parang napipil ko ba na hindi ako useless. Yung hinahanap ko lang, yung saan ko ba ilagay yung sarili ko. Correct. A place to belong, di ba? Minsan hindi yung bang minsan kung nasa isang grupo o trabaho, minsan makikita man natin kung parang mabigat yung mga kasama natin. Then bakit i-sup-sup ko yung sarili ko doon? So hindi ko sinasabi na parang ako yung feeling important. Yung bang parang gano'n lang ako, treat me as a normal person. Correct. Wala yung yung mga kung ako, gano'n lang, syempre natural. Kahit aawayin ko pa yung Panginoon, gano'n na talaga ako. Wala na. So, syempre, gusto ko pang mabuhay. O kung maging depressed ako, o nag-isip ako ng gano'n, masama pa kung mag-suicide ako. Never talaga yan na pumasok sa isip ko. Sabi ko, kung mag-suicide ako, pati kaluluwa ko, tatanungin ako ng Diyos. Correct. Bakit ka nagpakamatay? Hindi pa oras mo. Kasalanan ko pa. Binigay nga niya sa'yo, despite na at 6 months, di ba, nagka-polio ka, lahat ng nakasabay mo, nauna na. Pero kayo, talagang... may plano talaga siya. I remember when siyempre, na-disgrasya pa rin ako, na bumangga ako sa truck. Ganon? 2010. Oh 2010. Dalawa kami. Truck na nawala ng preno. Nasaan ka? Doon lang malapit sa amin, doon sa may Castillo. Okay.
Saan ka? Nasa wheelchair ka lang? Nasa wheelchair ako, tapos nakatambay ako sa taas ng side ng tindahan. Tapos yung truck, nawala ng preno. Parang, kasi hindi daw yun ang driver talaga. Okay. Parang truckman. Tapos parang siguro na siguro siya, parang na-rattle siya. Kasi pag pindot niya pag brake niya, hindi daw kumapit. Tapos maulan yun kasi siguro nadulas yung parang nadiretso, hindi na niya alam. Hanggang sa dumating from dito sa taas, yung may kablian, going down, ang bilis. Paglingon ko ng ganyan, kasi nakpaibot yung truck nakita ko na lang ulo, papunta na dito sa akin. Tumama dito yung bumper, lumipat ako sa taas, nahulog ako, yun lang ang naalala ko. Wala. So, sabi mo, tumilapon ka, tapos nagising ka sa ospital na? Sa ospital na ako. Oh my God. Dito sa atin? No, dito, yung, kasi nangyari yun, April 29, 2010 at 4:30 or 4 sa hapon. Oh my God. Pero kinabukasan, dinala na ako sa Zamboanga. Doon na kasi ito, hindi na ako makagalaw kasi itong pa ako, yung natin sa knee, pumasok yung sakit. Grabe. Okay. Ilang araw ka sa hospital? 2 months. Ang hirap naman. So, anong iniisip mo nun? Parang ano ba to? Tinanong, bakit ba nangyari sa akin? Oo. And then, after 1 month, kasi yung recovery ko dito na sa Infante. And then, I remember Dr. Frank Pioquinto. Sabi niya sa akin, Tong, may mission ka pa. Yun lang. Parang, narinig ko yun, oo. Tapi, tanong ko lang, Lord, ano ba yun? Ano ba yun? Anong mission ko? 2010? That's 13 years ago. O, dalawa kami ang biktima. Ang isa patay talaga on the spot. Nandun din sa area kung nasaan ka. Ang nakakatawa, kasi sa akin una dinala ng sa ospital. Yung wheelchair ko na sumama sa truck. Okay. Bumangga doon sa side, tumilapon, doon talaga yung namatay. Akala nila ako yun. Oo. Siyempre, akala nila nasa wheelchair ka. Oh my God. Pero nandito pa rin ako ngayon. Tapos hindi pa mukhang 59. Sobra talagang pangatlong buhay na. Grabe. Sabi nga sila, may lahing pusa daw ako. Masyadong blessed. Oo. Ang galing. So yun. So sinasabi mo, kanina mo pa binabanggit na parang may mission talaga. Na-identify mo na ba ano yung mission na yan? So sa ngayon, may mga gaya ng sa ginagawa ko ngayon, no? Minsan may nakatulong na ako. Marami na. Hindi naman sa financially, pero nandun na sila, nakikita ko, masaya ako. Through me, nakarating din sila. So gusto nila. Naging isa ka sa mga daan na. And then, yung pag-miyembro ko sa Kabalikat. Yun. Kasi ako yung controller nila. As a member, as controller. Yung controller, lahat ng mga nangyari sa Isabela, yung mga kasama ko, tumatawag yan sila sa akin. May dito. Ikaw yung parang central command. Ganon. So ako ang tatawag sa police, ako ang tatawag sa fire. Para mas madali yung communication. Kaysa cellphone, minsan walang signal. Ang galing. Ang Kabalikat po ang isa sa talagang partner ng city palagi, no? Kaya nga isa ang Kabalikat sa mga kinilala natin itong nagdaang State of the City report. Ayan. Kasi ikwento ko lang kung paano naging sige. Kabalikat. Kasi before ang Kabalikat, meron yung
radio RMG, Radio Modulators Group dito sa Isabela, ako yung naging presidente. Before ang Kabalikat. So, ano ang trabaho noon? Ganun din? Ganun din. Sa emergency pa rin kami. Dati miyembro ako sa UECI. Sa UECI, kami ni Pastor Ronald. And then, na-create ng ibang radio network yun na yung RIMG sa Radio Modulators of Isabela Group. Parang ganon. Ako ang naging presidente, and then ito yung miyembro ng Kabalikat sa Zamboanga, pumunta dito. So naganap sila ng kwan. So tinanggap namin. So kami ang pioneering sa Kabalikat. Isa ako sa mga pioneering. Ilang taon na ang Kabalikat? 5 or 6 years na sa service. Meron kaming mga minsan brigada kami sa mga school. Naglilinis. Minsan pumunta kami ng mga school na yung mga mahirap na mga school, mga estudyante. Magdala kami ng mga school supplies. Pero kami lang yun, mag-ambag kami. Pero never kami mag-solicit. Ayaw namin, bawal sa amin. Depende na kung sinong kung gusto. Kung meron gustong tumulong. Pero hindi yun, pumunta kami, gagawa ng letter, tapos mag-solicit. Ang galing, ang galing. Ayaw namin. Mga ilan ang members ng Kabalikat? Well, sa ngayon, mga siguro 200. Isabela lang yan. Isabela. Pero may mga chapter tayo sa Kabalikat, Lamitan, Lantawan, and Malusog. May mga chapter na tayo ngayon. So, yun ang ginagawa namin ngayon. Ganun lang, monitoring. Kung may mga kung kailangan sa mga sunog, nandun pa rin kami kasi may MOA din tayo sa Bureau of Fire, sa police station, natin. Of course, dito sa city. Handa lang kami. Nandito lang kami. So, yun nga, no, Sir Tingtong, sa lahat ng pinagdaanan ninyo, siguro ang isa sa mga gusto kong itanong, meron ka bang parang specific na nangyari sa buhay mo na masasabi mong, syempre maliban doon sa nakwento mo na kanina, no, na yung aksidente, or pwede rin siguro yun na talagang nasabi mo na may purpose pa ako, may mission pa ako, at kailangan ipagpatuloy ko tong buhay ko? Well, sa ngayon, syempre, I'm 59, going 60. So, dami ng pinagdaanan mo. Ano lang, siguro, ganun lang, as in, ang gusto ko, na parang, sige lang, handa akong mag-serve sa community. Parang everyday nagigising ka, yun lang yung gusto mong gawin. Yun lang ang gusto kong gawin. Wala naman wala na. Kahit ano pa ang ambition ko, kung gusto ko man maging. At saka, of course, sana, at the age of 60, patuloy pa rin akong, syempre, medyo healthy. Mukha naman. Pero nararamdaman ko na ngayon, yung mga, syempre, kung may edad na tayo, meron ng mga nararamdaman. Pero natural lang yun. Ganun lang, sabi ko, nagdasal lang ako na sana always protect me. Si God. And of course, andito lang ako para mag-serve sa tao. O minsan, ako naman ang maghingi ng tulong. Kay, syempre, lalong-lalo na sa trabaho ko. O, hindi na ako naging regular sa for 12 years naging JO. So late na talaga, hindi na ako ewan ko lang, no? I hope na meron pang mapagbigyan sa akin nung after 60 na meron pa rin. Kasi sa financially, of course, siyempre, frankly speaking, sa sweldo ko maliit sa sarili ko. Pero hindi ko yan nirereklamo. Kasi, yun na At least,
masaya ako sa ginagawa ko. Kasi ang una-una, you need to love your work. Correct. Kung magtrabaho lang naman tayo, tapos hahabulin natin ang sweldo natin, pero hindi natin mag-serve ng maigi, parang wala pa rin. Pero kayo ba, do you consider yourself blessed? Yes. Oo. Every day. Kasi pagkising pa lang natin, blessed na yun. Correct. Kasi kung wala na kung hindi na tayo magising, hindi na yun blessed. Baka blessing sa kabilang buhay. Sa kabilang pero buhay. Tingin ko, tinanong ko siya kasi marami sa atin ngayon na parang ang feeling ano ba yan, ang bigat-bigat ng buhay ko, ano ba yan, maraming reklamo, problema, di ba? Pero to us, like ikaw, sa sitwasyon mo, sa lahat ng nangyari sa'yo, and that you still feel blessed. Napakahalaga siguro nun, no? Oo. Hindi, mahalaga talaga yung hindi ba tayo mawala ng pag-asa. Kasi yun ang kailangan natin. Yeah. Kasi kung keep on complaining, siguro ang Panginoon, ikaw mareklamo ka talaga. Sige, ituloy na natin habang andito na tayo. Anong gusto mong mensahe sa mga nanonood sa atin? Yes, of course. Unang-una. Siguro sa kapwa ninyong PWDs muna, and then sa iba. Okay, ang mensahe ko lang para sa mga PWDs natin, kung nandyan lang kayo sa bahay, or ibang, go out on your shell. Syempre, naniwala ako, ang PWDs, meron niyang mga kakayahan. Meron correct. sila kahit in a little way. Huwag kayong mawala ng pag-asa. To the parents, kung meron kayong mga anak na ganyan, huwag ninyong sabihin na ay dito na lang siya sa bahay. Just na-experience ko. Hindi naman minamaltrato ako. Pero kailangan naman ipakita yung talent nila or madiscover ninyo yung talent ng isang PWD. Karamihan dyan sa mga parents, ganun talaga Hindi nila alam kung ano ang gagawin nila sa anak nila. And then, nandun na lang. Pero na lang yung mga cases na very talaga, yung mabigat na talagang cases ng PWD. Like yung mga may malaking ulo, yung mga minsan nga, yung mga, pero meron pa nga yung parang meron silang cerebral palsy, yung biglang pero magaling sila, nag-seizure, pero in Japan, na-discover nila magaling mag-computer. Yes, oo. May iba-ibang may ibang level of intelligence. Itong mga, meron pa yon mga multi-disability. Isang bulag pa, tapos marami yan, pero may talent. Siguro, I'm happy that you mentioned yung parents. Kasi siguro ang unang instinct ng parent ay protektahan yung anak na minsan sumusobra. Ayaw mo nang ilabas kasi natatakot kang may mangyari, di ba? So yung advice mo is ganon. Yung ganon. Hindi naman sa payaan mo na lang. Pero i-expose mo. Always i-guide, ganon. And then you need to discover ano talaga ang intindihin kung ano ang kanyang talent o ano ba ang meron ang pwede niyang contribution. Contribution to the community. That is one the most important. Correct. Contribution to the community. Correct. Kasi every time na makita nila yung PWD, nandun na yung nasa isip, yung ano yung ginagawa. Minsan ako sasabihin ko ng totoo. Dito sa City Hall, pumunta ako, na-experience, tapos makita yung ibang tao, anong ginagawa mo? Kuwanto yung dali si Mayor? Oh my God! Hindi ako pumunta dito para maghingi ng pera. Siyempre, impression, pero minsan,
hindi natin maano. Kasi yun ang nasa isip. Kasi alam nila PWD. No, so, bumababa yung ano namin eh. Pero meron din mga PWD, mga pasaway. Ano? May mga pasaway. Yung bang ginagamit yung being ganon. So, hindi. Kami, nagtatrabaho, yung mga may trabaho, ma-affected kami. Correct. Kasi iba ba yung impression? So, yan, kahit si Gemma, sinasabi ko talaga, kailangan, yung bang impression ng tao sa atin, hindi yung bang naghihingi lang palagi tayo. Natural na, may mga ways na hindi natin kaya. No? Pero hindi naman ganun sa, parang, every time, tatanong sa atin, makano daw ang bigay. Masakit yun para sa amin. Minsan nga, kung nako-cover ako, yung isa bago lang. Nakita man nila nandun kayo, o sabi niya, anday lang kung may euro kayo. Ano ba ito? Hindi natin pwedeng i-blame sa kanila pati yun ang nasa isip nila, pero baka kasi yun yung nakasanayan din, no? Sa atin naman ho dito sa office natin, talagang ano rin tayo dyan, very careful din tayo. Kasi yun hong panawagan natin na a happy and dignified life. Really applies to everyone, to every Isabelenyo, diba? So, binibigyan ho natin ng halaga at respeto yung dignidad ng bawat isa. Pero yung mga iba ba yung ano? Siyempre, natural naman yun. Ganun. Pero, hindi naman sa para maibababa yung view. Yung view, yung bang, meron din, magbigay ng mga livelihood programs, mga PWDs. Meron namang after the training. Wala na. Ayun, ang gusto ko lang sa mga parents, and then sa mga talaga yan. And then sa mga PWDs. So, wag kayong mawala ng pag-asa. No? Gawin nyo kung anong gusto ninyo, wag lang yung masama. Tsaka siguro Sir Tingtong, no, parang sa towards the end ng conversation natin, kami ho sa city, kaya talagang kinukuha natin yung idea and suggestions and opinion, no, para mas alam namin paano pa matulungan, no, yung mga PWDs. Kaya nagpapasalamat kami na at least kayo andyan and kasama ho kayo sa mga nagga-guide sa amin kung paano mas maayos natin ang mga programa natin for PWDs. Masaya nga ako nung nandun kayo, yung during summit sa Mensi, yung sinabi ninyo na you look allocation for PWD Center. That is my dream before. And then continuous yung training. Correct. Kung ano ang gusto nilang training. And then doon nila ilagay yung mga products or whatever. Diba? Parang PWD Livelihood Center. Para yung tao, kung makikita nila, na yung buti pa itong mga PWDs. No? Parang mawala ng konti-konti, dahan-dahan yung, yung mga kung anong nasa isip nila. Pati yung nagbubuli, kahit ngayon, meron man, pero inalagay ko na lang, these people are very ignorant. Yes, very true. Lahat ng klase ng pangbubuli ay born out of ignorance. Ayan. Maraming salamat, Sir Tingtong. Na-enjoy ko yung conversation natin. And of course, patuloy, tulungan niyo kami. Yes. Na mas mapaganda pa namin ang aming pagseserbisyo sa mga PWDs. Thank you so much po. Okay. Thank you. Hindi lahat ng nakangiti ay walang dinaramdam at pinagdadaanan na pagsubok. Kadalasan, itong mga ngiti ang naging dahilan upang ikubli ang mga nasa puso ng isang tao. Mabigat man kung tutuusin ang maging isang PWD, ngunit mas pipiliin ng ilan na manatiling masaya at positibo sa kanilang buhay.
May mga pangungutyaman sa mata ng ibang tao, ngunit sila ay gaya din natin, may damdamin, may pangarap, at may kabuluhan. Naway mapanatili natin dito sa ating syudad na may pagmamalasakit at pagpapahalaga sa kanila. Samahan niyo po muli kami sa iba pang episode dito sa Vida Isabela. Buenos dias, Isabela. Samahan niyo po muli kami sa iba pang episode dito lamang sa Vida Isabela. Sorry! Isa TV Production. Your only island TV channel.